Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Talakayan Herbert TV. Muli, ang ating tatalakayin sa hapong ito ay hinggil doon sa issue ng yung pagre-regulate noong vlogging o content para dun sa mga content creator at mga vlogger. So yun. So nais nung ating kongreso na from TRICOM na magkaroon ng regulasyon yung mga bagay na yan. So ngayon ay nung nakarang araw nagkaroon sila ng hearing. So nag-imbita sila ng ilang mga personalidad, yung mga sikat sa vlogging para kanilang kuhaan ng mga ideya kung dapat bigyan ng regulasyon. Pangalawa ay mayroon din yata silang nais na imbestigahan sa mga tao na yon para humarap doon sa content nila. So ngayon ay ito yung ating pag-uusapan na tayo ba ay sangayon doon sa nais ng ating mambabatas na magkaroon ng regulasyon diyan sa vlogging o pagbablog. Ito ay video vlog or ito ay yung mga articles or anumang uri ng content creator bilang contents ng mga content creators o mga media influencer sa kanilang iba't ibang social platform online. So ay pag-usapan natin kung tayo ba ay sangayon sa pagre-regulate niyan. Ngayon ay kasi nais nila na makontrol yung unethical na mga ugali ng mga tao sa pag-vlog. Pangalawa, disinformations, fake news, cybercrime, yung mga scam, etc. So para yung mga tao ay kung may regulasyon, masasalahin nila yung mga tao na nais mag-vlog at makuha na rin siguro nila yung true information ng isang tao para kung sakasakali hahabulin sila kung sila ay gagawa ng mabuti, parang siguro gano'n. Or tuturuan sila ng mga bagay na mga kung paano sila makapag-vlog at kung lalabag sila ito, maaaring tanggalin or maaaring kasuhan. So siguro yung mga bagay na yun. At kung paano papag-ibayuhin yung mga pag-reforma o pag-revise ng cybercrime law regarding dyan sa mga online na ganyan na violations. So yun, ngayon ay sana yung ating mga, siyempre, mga eskwelahan, mga content creator, mamumula dyan, iba't ibang mga content creator, vloggers, ay iba't ibang sektor ng lipunan, tayo ay magkaroon ng talakayan mula sa ating inisyatibang ito para mapag-usapan kung tayo isasang-ayon ba doon sa gusto ng TRICOM ma-regulate yan para maiwasan yung disinformation o fake news para makontrol nila yan. So, ang isa sa mga tinitingnan dito, binubusalan yung mga tao to freedom of speech, freedom para magsalita sa kagaya niya na mga social platform o para kang nagsasagawa ng mga leaflets, mga brochure para pamigay mo sa mga tao, libre. Parang ganon na mababasa regarding doon sa iyo mga pananaw sa buhay, mga nais na mga pagsasaboses, diba? Mga ganun mga bagay na how we campaign for the good of everyone. Parang ganun, diba? Na sasalain, diba? Parang pakita mo muna sa pamahalaan kung magagawa ka ng leaflets, mga papel na mga ikakampanya mo para halimbawa para sa isang adikain, di ba? Promosyon, halimbawa. Kagaya natin tayo ay sa boses ng pagtalakay o sa ating mga tactics promotions na dito sa ating Herbert TV na tayo ay tumatalakay ng mga bagay-bagay. Yun. Dito sa ating pagtalakay na ito ay ano ba yung nilalaman nito, di ba? Ganun. Ito ba ay scam? Ito ba ay maaaring makasira sa lipunan? So, mga ganong mga bagay. So, ngayon ay kaya nais nila na masala ay baka magkaroon for that halimbawa may mga disinformation at mga scams, yan, mga fake news, yan, ganun. Para hindi manilang yung mga tao, maloko, malagay sa hindi mabuti, mapahamak ang mga tao.
So ngayon tayo ay sa ating side dyan, sang-ayon tayo na labanan ng disinformation, fake news, mga unethical. So siguro ay ito sa pamamagitan ng isang kampanya. So ang ating Senado, ang Kongreso ay humikayat ng kampanya sa mga content creators para magkaroon ng isang sinasabi natin na ethical na pagsasaboses. Pangalawa ay kampanya to maiwasan yung disinformation, fake news. Kampanya, ika-campaign natin sa mga social media platform. So yung pamahala, maaaring gumawa ng ganong klase ng mga from them to campaign. Halimbawa, DICT, kakampaign sila o either ipatalastas pa nila sa mga telebisyon o mga radio sila ay pagdating ng inyong mga sa internet, social media, iwasan yung fake news, iwasan yung ganyan-ganyan, di ba? Tayo ay mag-content na maayos, tayo bumatikos ng maayos, tayo tumulong sa pamahalaan ng mga tipong mga ganon. Campaign. But not in re-regulate na para ka nagpaparehistro ng negosyo, magpaparehistro ka ng mga organisasyon, para mga tipong ganon. Because as a content creator, pwedeng individual ka makagagawa ka niya, pwedeng grupo, pwedeng pamilya, para ikaw ay magkaroon ka na advocacy mo sa ating lipunan, or else pwede ka rin kumita sa pag-vlogging, etc. etc. Lalo na ang mga maiinit diyan na kanila tinitingnan ay yung mga bumabati ko sa pamahalaan, lalo na nakapagmumura doon sa pamahalaan, mga particular na mga politiko, di ba? O mga ahensya, mga ganon. At iba't ibang mga sinasabi ng mga ibang mga vlogger, halimbawa may mga red taggers, mga ganon, na dapat ay nasa sa ayos yung kanilang mga pagsasalita. Hindi ito lalabag sa gusto. Pero ang ating tayo ba ay masasangay na re-regulate sa ganung mga para lang makontrol yung mga paglabag sa cybercrime law o mga disinformation. Para sa atin, hindi tayo sangayon. Kung isang ano na tayo, kung lahat i-consult ng ating kongreso, isa na tayo sa tututol doon sa pag-regulate. So ang atin ay yun, i-campaign yung halimbawa ethical pagsunod sa cybercrime law at pag-iwas diyan sa disinformation. Maging makatotohanan at hindi lumalabag sa batas yung content. Tayo magbigay ng mga impormasyon ng mga makatutulong sa pamahalaan, makasusuporta sa ating pamahalaan, mga ganun mga tipo na mga vlogging. So mga campaign na ganun. At ngayon ay siguro ang para sa atin i-strictuhin na lamang yung cybercrime law or gumawa ng mga batas at pag-ibayuhin yung cybercrime law para tugisin yung mga vloggers, content creator na nang-scam, disinformation, fake news na nakakaperwisyo doon sa pananaw, pamumuhay at nakakabuyo ng mga tao, di ba? Mga ganun, nakakagulo. So, yun yung maaari na pag-ibayuhin para yung mga nabibiktima, maybe the government also, to file case against those person o vloggers, content creator na lumalabag doon. So, siguro ganun na lang ang gawin. Sampahan ng kaso at gumawa ng mga mahusay na revision ng batas na yun para masampahan yung mga gumagawa ng fake news, mga scams, yung mga ganyan, or nakikipagsabuhatan kagaya ng Pogo o whatsoever para makasuhan sila. But to regulate, hindi. Kasi parang sinasakal mo na ng gusto ng mga tao na. Kasi yung social media, it should be free for all. Dapat makapagsasalita ka naman. Isang malaking bagay, aside from the practical, yung mano-mano, kuha ka ng leaflets, gusto mo ng gagawa ka ng leaflets, mayroon kang sinasabaw sa pamahalaan, sa lipunang Pilipino, leaflets, magpapakalat ka. Either naman yung nilalaman o perspective na gusto mong mangyari o advocacy mo. Or ikaw man ay meron sinasabaw sa pamahalaan, di ba? Mapalabas ka ng gano'n. Pero doon sa social media, madali, di ba? Parang gano'n din. Pero kung sasakalin mo, parang gano'n din ginagawa mo doon sa mga pwedeng magpakalat ng mga leaflets Pwedeng pakalat ng mga articles na libre, pero ang gagawin ay gano'n, ikaw ay
harangin ka, parehistro mo muna sa pamahalaan nyo, lokal, barangay, bago may kalat dyan. Eh, hindi na, siguro, sa ating pag nasa boss, hindi mo na kinakailangan yun. Pwede mo ka nang magkalat ng sangkaputak ng mga leaflets para sa isang mahusay na campaign. Lalo na mabuti ngayon, kung nilalaman ng masama, kakasuwang ka. Isang malinaw na ebidensya siya. Di ba? Ganun din sa content. Di ba? Malinaw na ebidensya kung masama ang ginagawa. So maging ano na lang siguro, maging strict doon sa cybercrime law. So yan ang pag-usapan ng ating mga vloggers, mga lipunong Pilipino, wala namang estudyante na nakakapag-vlog na ano ba mas maganda, magre-regulate ba para makapagsaboses ka doon sa social media or else at mag-iibayo pa sila ng batas or else mag-ibayo na lang ng batas at kumampanya na lamang para doon sa anti-disinformation, fake news, mga cybercrime, mga scams, mga ganun. Siguro tayo ay doon sa, yun yung ating panukala para diyan, yung ating idea para diyan sa nais ng ating mambabatas. Ngayon, kung mayroong mga tumutulig sa mga mambabatas, sino mang politiko na sa tingin nila ay hindi na sila naman mabubuti, Paul, yung kanilang ginagawa, kasuhan nila, DOJ, whatsoever, di ba? Ganun kasimple yun. Ngayon ay, kung totoo naman sinasabi nila, ay yari ka. Kasi dapat umaksyon yung ating pamahalaan kung talagang mayroong tuli sa ating pamahalaan. Kasi nasa boses ng isang vlogger, di ba? Ayun. Kaya mo tayo ay doon sa ating anti-crime na vlog o ating pag sa boses, eh kung meron tayong alam na mga ganun, na isa sa boses natin yun. Bawa, pagka ganun, baka sasabihin mo, baka kasuwa ka namin yan, ganun. Diba, mga tipong ganun. Pero kung talaga meron ganun, ilalagay natin doon sa ating vlog yun na may mga ganun tao. But, we should have evidence. Kasi kinakailangan ay ganun tayo magkasunod ng action, mga kahit ng libro ng Pilipino. Diba? So, marami ang magagawa ng vlog in building a good society. Ngayon, ay kung mayroong hindi na maganda sa binablog, ayun, may paigtingin natin yung cyber police para i-trace yung mga vlog na may misinformation, kung dapat ipasara, kung dapat na ito ay kasuhan, mga ganun tipo. At kung ikaw naman ay yung, halimbawa, isang civilian na ikaw ay siyang, ikaw yung apektado, kasuhan mo doon sa cybercrime division sa DACT, maaari o DOJ para makasuhan. Yung sa ating mga barangay, ganun kalupit yun. Kahit hindi ka vlogger, basta doon sa social media, kagaya ng FB, kapag nakapag-post ka ng hindi maganda ron, pwede kang pakasuhan doon, di ba? Kahit sa barangay lang eh. So, mababangis din yung ating cybercrime. At paigtingin nila yun. Laban sa mga vloggers na maaaring salbahe, hindi naman dapat siya magmura. Hindi naman siya dapat tumulig sa yung kasuhan, gano'n. Either mabubatas o di ba? Kasi yung isang katutak yung yung mga vloggers, yung mga content creator. Tapos apat na po lamang yung inyong imbita para maisagawa nyo yung dapat lahat inyong konsultahin at is very inflexible yung nais ang ating process na yan. But doon sa kanilang panukalan na yun, isang mahalagang bagay na sa tingin nila yung maaaring makakontrol sa ganon. But to control the disinformation, fake news, pag-ibayuin natin yung ating yung ating cyber police, yung ating nasa online na sumasala diyan para yung mga scams yan, targeted na scams, disinformation. Pag talang tingin yung gano'n, papakasuhan nila or tatanggalin nila yung mga gano'n. Yung mga biktima, suplong nila. Ganun na lang kasimple yun ang magpapainting. At yung campaign, yung mga kumampaign sila sa mga vloggers na magsagawa ng maayos na vlog. At kung mayroong mga kapwa nila vloggers na talaga namang hindi nagbablog na maayos, ay kanilang i-report at kanilang pakasuhan mga ganun mga tipo. Yan, ba? At kung maaaring magdalog tayo ng maraming tao sa ating cybercrime group, cybercrime anti-cybercrime, yung sa cybercrime division na yan, maglagay ng maraming tao dyan para ma-trace yung mga ganyan, diba? Mga fake news. At
at sino gumagawa ng mga trolls na nagdudulot naman ng hindi maganda. Dapat ay mabuti. So yun, muli. Sana nakapagtalakay na naman tayo sa linggong ito mula dito sa tinungayan natin na issue na nais ng ating Kongreso, TRICOM, na magkaroon tayo ng regulasyon sa vlogging. So medyo masyadong matrabaho at saka parang hindi fair for the sa boses yan. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at ganda yun.